Siya si Marta. Ang kanyang asawa ay si Roberto. Sila ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. Bunga ng kahirapan, ang pamilya ay walang permanenteng tirahan. Sila ay naninirahan lamang sa mga bakanting bahagi ng iba't ibang gusali, mainit, masikip at walang matulugan. Dalawa sa kanilang anak na si Poncha at si Nene ay nagtatrabaho bilang tagalinis sa bakuran upang makalikom ng kaunting salapi. Samantala, si Juan at Juanito naman ay nagtatrabaho bilang mga trabahador sa isang gusali upang may maipantusto sa kanilang araw-araw na buhay. Sa kabilang banda, si Jacinto naman ay matyagang naglilinis ng mga palikuran sa mga pampublikong paaralan at ang kapalit nito ay 50 piso lamang. Pinipilit ni Marta at Roberto na itaguyod ang kanilang pamilya sa kung ano lamang ang mayroon sila. Dahil sa kakulungan ng salapi, lahat ng kanilang anak, maging ang kanilang bunso, ay hindi makapag-aral.
lang may maipanlamang tiyan, ang kalam ng sikmura ay hindi pa rin matugunan. Sa pamilya ni Marta, hindi maaaring hinda ang kahirapan sapagkat hindi ito alintana upang magpatuloy sa buhay. Ito ang realidad sa ating lipunan. Marami sa atin ang nagtitiis at nagpapagal upang mabuhay kahit hanggang sa paglubog lamang ng araw. At sa muling pagsikat nito ay bahala na. Umaasa at nagdarasal na makalimos ng kakarampot na ginawa kinabukasan. Marami sa atin ang bulag sa katotohanan, bingi sa ikbi ng karamihan, at mas marami ang nagbubulag-bulagan. Ikaw, bulag ka ba? Ito ay ikaw. Ikaw ay may edukasyon. Ikaw ay may pagkain. At ikaw ay may tahanan. Maginhawa ang iyong buhay. Ito naman si Michelle, 16 na taong gulang, at siya'y naninirahan sa payatas. Mahirap ang buhay dito. Imbis na manika ang dala, ang mga bata ay naghahakot ng basurang maibebenta. Kahit na ito'y mapanganib at marami nang natatabunan at namamatay. Noong undoy, nasira ang bahay niyang munti at nawala ng trabaho ang ina. Wala na silang bahay. Wala na silang pangkakain. Hindi na sila makapag-aral ng kanyang mga kapatid. Karapatan ang edukasyon. Ngunit sa mundo natin ngayon, 121 milyon ang di pumapasok sa isang dahilan, kahirapan. Lalamanan na lang ang tiyan kaysa lamanan ang kaisipan. Kakayod muna para makaraos bago kumayad para sa kinabukasang maayos. Karapatan sa kanila'y pinagkait ng kahirapan at buhay na mapait. 1 bilyong musmos na nakararanas ng bangungot ng kahirapan. Paano na kaya ang ating kinabukasan?